Mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, unang dalangin ang aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon, basbasan po, O Diyos amang banal, ang aming pag-aaral sa iyong banal na salita sa hapon pong ito. Buksan po lahat na pag-unawa ng mga kapatid namin sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, sa hapon pong ito. Ganon din, O Diyos, iyo paglingkod siya ng akin. Wala akong magagawa, sa iyo lamang ako maasa, mahal na Panginoon. O Diyos, amang banal, lagipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal na salita sa araw nito. At sa lahat ng gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway. Sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus, hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga mahal, tayo po ay mag-aral sa salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Purihin ang ating daklang Diyos. At bago po ang lahat, mga kapatid ko, nais ko muna ipaabot sa ating mahal na Panginoon ang mataas na papuri at pagsamba, pagpapasalamat para sa ating daklang Diyos. Praise God. Doble paggalang sa ating sa ating minamahal na pastor. Praise God. At yan din sa mga beloved children. At isang mabuti at magandang alaala para sa ating lahat. At tayo po ay tinuruan ng ating beloved assistant pastor. Tayo po ay naging matibay, naging matatag tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa inyong mga kapatid, magandang hapon. Sa inyong lahat, sa lahat ng mga nadirito, sa abot sa lahat ng mga kapatiran natin na naabot ng tinig ito. Magandang hapon sa inyo lahat, mga minamahal. At ang mataas na papuri ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. At mga minamahal, tayo po ay panandalian na mag-aral sa salita ng Diyos. Ay mga kapatid ko, sabi rito ng Santiago 2:17, buksan natin ang Santiago. Ito po sa aklat ni Santiago, Kabanata 1, ang talata 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa Santiago 2:17, Santiago 2:17, ganito ang pagkasabi ng Biblia. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen? Kaya mga kapatid, tayo po ay narito upang tayo sumampalataya at gumawa, mga kapatid. Hindi sapat na tayo sumampalataya lamang, hindi po tayo gumagawa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa harapan ng kanyang sarili. Amen. Kaya ang mga kapatid, ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon ay sagrado at banal. At kinakailangan lakipan po natin ang trabaho at gawa, mga kapatid, para huwag masayang yung ating panahon, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang huwag masalig sa walang kabuluhan ng ating paglilingkod sa Diyos, huwag masayang mga kabig, yung ating sakripisyo, yung ating pagtitiis, kinakailangan, lakipan po natin yan ng gawa o trabaho na may buong katapatan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Simula sa mga unang Kristiyano hanggang sa ngayon, patuloy at pinakangaral po natin ang salita ng Diyos upang ang tao ng Diyos, mga kapatid ko, ay maging bihasa, maging marunong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi gawang biro, mga kapatid ko, ang ating paglilingkod sa Diyos. Ito ay sinasamahan po natin ng pagtitiis, sakripisyo at tamang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid ko, mahalaga na gawin po natin kung ano ang abot at kaya ng ating magagawa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen? Kaya para mabuhay ang pananampalataya, lagipan po natin ng trabaho, lagipan po natin ng gawa, mga kabago, upang yung ating pananampalataya ay huwag masayang.
Sapagkat ang pananampalataya, mga kapatid ko, ay meron pong nakalaang gantimpala mula sa Diyos. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi dito sa 14, kung ating paitas ang basa, anong pakinabangin ng mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas ba sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ha? Anong pakinabangin ng tao? Kung sasabihin niya sa kanyang sarili, mayroon siyang pananampalataya, subalit walang trabaho, hindi nilalakipan ng trabaho. Makapagligtas ba siya sa kanyang sarili, sa kanyang trabaho, sa kanyang pananampalataya na walang gawa? So, ibig sabihin, mga kapatid ko, kinakailangan pala para tayo magkaroon ng kaligtasan, lakipan po natin ng trabaho. Amen? Amen? Halimbawa, mga kapatid ko, sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog, kinakailangan gawin po natin yan, sundin po natin yan, sapagkat utos ng Diyos, gawin po natin yan para tayo ay pagpalain. Amen. Kapag meron po tayong hanap buhay, meron po tayong tinatangkilik, pinagpapala po tayo, obligado po nating ibigay yung para sa Diyos, sapagkat yan ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung 10 bahagi at handog. Amen? Halimbawa, naatasan ka ng ating malabang, humayo ka, magpatuto ka, ipagsabi mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo yan, mga kapatid, sapagkat dyan ka tinawag, mga kapatid, upang ikaw ay magamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Amen? Sapagkat ang paghayo mahalaga, ang patotoo, mga kapatid po natin, kinakailangan ipagsabi po natin yan sa mga tao para sila madali natin mahikayat, madali natin makumbinsi, madali natin sigawain upang sila man din ay makapaglingkod sa Diyos, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Yan ang layunan ng Diyos kung kinakailangan nating ipagsabi ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ipagsabi ang mga himala ng ating Panginoon ginawa sa ating buhay, kung paano po tayo pinagaling, paano po tayo binago ng Diyos, paano po tayo binigyan ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, kayong ating buhay dati-dati, mga magulo, walang pag-asa. Ngunit ngayon, mga kabay ko, binigyan po tayo ng panibagong buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya isang mabuting bagay dapat ay pagsabi, mga kabay ko, upang malaman ng iba na ang Diyos sa banal na ministeryo pong ito ay Diyos na mapagpala. Diyos na nagbabago ng buhay, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, at Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa puso't isipan. Amen. Dati-rati, ilan sa atin, mga kapatid, halos walang pag-asa. Ang akala natin hanggang doon na lang tayo. Ngunit salamat sa Diyos, mayroon tayong pastor na nagtuturo sa atin upang tayo po ay madala sa tamang paglilingkod sa Diyos. Madala tayo sa tamang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay kaloob ng Diyos, sapagkat ayon ng ating mahal na Panginoon, tayo po, mga kabay ko, ay mapahamak, magkaroon ng problema, magkaroon ng karamdaman. Nais ng ating mahal na Panginoon, lahat po tayo maging mapayapa ang ating buhay, walang sakit, walang problema. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. So, ang importante, mga kapatid ko, gawin po natin yung nararapat, yung pagsunod, yung totoong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang yung ating buhay na walang pag-asa, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng direksyon, upang tayo pong lahat, mga kabay ko, mapabilang sa tunay na mga tagalangit ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating sa tamang panahon. Amen? Amen? Mayroon pong isang mayaman, mga kapatid, napakayaman po niya, mga kapatid ko. Kung ating isipin, wala na dapat siyang hanapin pa. Amen? Ngunit, isang gabi, sabi niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin? Para ako'y magmana rin ang buhay na walang hanggan. Sabi ko, dito sa lupa, pinagpala na ako, nasa akin na lahat, ano pa ba ang kulang sa akin? Sabi ng mahal na Panginoon, kung ibig mo, sumunod ka sa akin.
Ipagbili mo yung kayamanan, ibigay mo sa mga dukha, sumunod ka sa akin, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Yung mayaman nalungkot, hindi niya matanggap, sapagkat siya isang tao may maraming pag-aari. Kaya napakahirap pala isang taong mayaman na magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Salamat sa Diyos. Ang ating kayamanan walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ang pera, hindi ang salapi, hindi ang material na bagay. Sapagkat mga bagay na yan, mga kapatid ko, palamuti lamang yan, dito lamang yan sa lupa, mga kapatid ko. Ang ating target, ang kayamanang panlangit. Amen? Basahin po natin. Sa Mateo tayo, sa 19:16 hanggang 21. Mateo Kabanata 19, ang talatay 16 hanggang 21. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 20. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Ayan ang hiling ng isang mayaman. Ha? Kasi tanong niya, anong dapat niyang gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi naman pa, huwag kang papatay, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Sabi niya, lahat na yan, ginanap ko na. Ano pa bang kulang sa akin? Sabi naman ng Panginoon, kung ibig mo maging sakdal, pagbili mo yung kayamanan mo, bigay mo si mga dukha, magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen? Pero mahirap pala. Sabi dito sa 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka. Sumunod ka sa akin. Amen? Sabi rito sa 22, tatapwat ng marinig ng binata ang ganitong panalita ay umahon siyang malungkot, namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Amen? Malungkot. Kasi nga, akin yan bakit ko ibigay? Ha? Yumaman ako dahil sa aking pagsisikap. Dahil sa aking pagsisikap, umasenso ako. Bakit? May tumulong ba sa akin? Pero, mga kapatid ko, hindi niya naunawaan na ang tunay na kayamanan, hindi ang material na bagay. Ang totoong kayamanan, ang tao, mapabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. Dahil ang totoong kayamanan natin, mga kapatid ko, wala dito sa lupa. Kaya sayang, mga kapatid ko, yung mga taong mayayaman, mga minmahal, hindi pala yan magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggat hindi sila maglingkod sa Diyos, hanggat sila hindi makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sayang pala ang kayamanan nila. Amen. Amen. Sabi na sa 23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa
sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi tayo naging mayaman. Kasi mga kapatid, kung saan nandoon yung isip ng tao, nandoon din ang kanyang kayamanan. Amen? Amen? Kahit napakapalad po natin mga kapatid. Bagamat hindi tayo mayaman sa material na bagay, subalit mayaman naman tayo sa pananampalataya. Mayaman naman tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat alam natin, ang tunay at totoong kayamanan, hindi ang material, hindi ang salapi, kundi ang tunay na kayamanan po natin mga kapatid, ay ang ating mahal na Panginoon. Kasi, siya magbibigay sa atin ng totoong kayamanan. Yung langit mga kapatid nga, kung saan yung ating aapakan, doon sa langit ay ginto na hindi nasisira. Amen. Wala ka nang hahanapin pa doon. Lahat ng bagay nandoon Amen. Wala nang kalungkutan, wala nang iyakan, wala nang kapighatian. Kung tayo dito sa lupa dumaranas ng kapighatian mga kapatid ko, pansamantala lang yun mga kapatid ko. Na habang tayo naglilingkod sa Diyos mga kapatid ko, unti-unti nakikita po natin yung tunay na kayamanang panlangit. Amen. Amen. Huwag tayong manghina, huwag tayong manglupaypay kung hindi tayo pinagpala dito, sapagkat may tunay na pagpapalang naghihintay sa akin doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya ihintayin po natin yun mga minmahal. Ang importante lamang tayo tumalima. Sumunod po tayo sa tama natin. Sagat walang ibang magbibigay ng tamang kayamanan sa atin. Walang ibang magbibigay ng tamang pananampalataya sa atin. O pagpapala sa atin, walang iba ang ating dakilang Diyos lamang. Amen. Amen. Kaya asahan po natin na sa lahat ng ating pagtitiis, sa lahat ng ating sakripisyo, sa lahat ng ating katapatan mga kapatid ko, hindi yan nasasayang. Lahat ng yan ay may bilang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi rito, sa Ecclesiastes, yung atin pong basahin, ito ang wakas, sabi rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan pala natin mga kapatid ko na tayo sumunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat dito lamang tayo magkaroon ng pagkakataon mga kapatid ko na magkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dito tayo magkaroon ng pagkakataon na tayo pagpalain sa lahat ng bagay. Dito pa lang sa lupa mga kapatid ko, magaganap na ang pangako ng Diyos, yung saganang pagpapala. Amen. Ecclesiastes 12:13. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga walang dahilan mga minmahal para tayo manghina, manglupay-pay. Sapat yan ay utos ng Biblia, utos sa atin na tayo tumalima para tayo pagpalain. Dito pa lang hanggang sa langit, tuloy-tuloy ang pagpapala. Yun nga yung sinasabi ng iba na dugtong-dugtong na pagpapala kung tayo po ay susunod. Sapagkat walang Kristiyano maghirap mga kapatid kung tayo po ay maagap lamang sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dito, yung mga dating mahirap, pinayaman ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Last verse, sa Micah 6:8. Micah, Kabanata 6, ang talata 8. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa
na may kaganapan at ibigin ang kawaan at tumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan ang hinihiling ng Diyos sa atin, na tayo po, mga kabay ko, mamuhay na huwag tayong magmamataas sa ating mga sarili kung tayo pinagpala. Amen. Huwag nating isipin na tayo pinagpala dahil sa ating kakayahan na pagsisikap. Kaya tayo pinagpala dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil ginawa natin ang kalooban ng ating malabang noon. Kaya naman nangyari sa atin ang pangako ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid, sapagkat nasumpungan po natin ang tunay na gawain na mayroon po tayong pastor na nangalaga sa ating kaligtasan, mga kapatid. Dito po tayo tinuruan, mga kapatid ko, upang tayo matuto sumampalataya, sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman tayo pinagpapala ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nawa, mga kapatid, dito sa mixing mensahe nito ay atin pong ipamuhay, mga kapatid ko, upang lalong-lalo po tayong pagpalain ng Diyos. Umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon.